John! Not now, not now. Hey, man, there's this cop scoping for you. Check it out. Split, man, just go. Yeah. I think I saw that kid you were looking for. Hey! Get down. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na Terminator 2, Judgment Day. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatin natin ang unang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Joshua Galit. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta, at isa-shoutout muna natin si Felipe Bansig, Emma Miranda, Kaye Gervay Malyari, Jenel Pascua, Axel J. Villanueva, Dwayne Colby Dayoso from Bacoor, Cavite, Green Valley, Johan Cuase from Valenzuela City, Mary Chris Balete from Viejo Iloilo, May Alberca from Talisay City, Cebu, Romel Nacional from Pinesville, Taytay, Ronnie Cañedo from Isla de Palma, Looc, Mandaue City, at Wesen Camato from Pasig City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa taong 2029, noong August 29, 1997, 3 bilyong tao ang nasawi. Ang mga natirang nakaligtas sa malagim na pagsabog nuclear ay tinawag ang pangyayaring iyon na Judgment Day. Pero doon pa lang nagsimula ang totoong laban, ang digmaan kontra sa mga makina. Makikita natin ang 12-dosenang tao na nakikipagbakbakan laban sa isang artificial intelligence na sa isang iglap lang ay nagpasya na ang mga tao ay banta sa kanyang pag-iral. Ang AI na ito, na kilala bilang Skynet, ang kumokontrol sa lahat ng makina. Ipinadala nito ang 2 Terminator pabalik sa nakaraan para patayin ang magiging pinuno ng mga tao, si John Connor, anak ni Sarah Connor. Naalala ni Sarah na noong 1984, ipinadala ang unang Terminator para patayin siya bago pa man ipanganak si John. Pero nang hindi nagtagumpay, muling nagpadala ang Skynet ng isa pang Terminator para targetin si John habang bata pa. Makalipas ang ilang taon, muling lumitaw ang mga kislap ng enerhiya, senyales ng pagdating ng isa na namang Terminator. Parehong-pareho ito ng hitsura ng una. Lumabas ito sa isang bar, at nabigla ang lahat nang makita ang isang hubad na estranghero. Nang masuri ang paligid, napansin niya ang isang lalaking kapareho ng kanyang pangangatawan. Sa malamig at monotonyang boses, sinabi niya rito na ibigay ang kanyang damit at motorsiklo. Ngunit ngumiti lang ang lalaki at pinatay ang sigarilyo sa dibdib ng cyborg. Nabigla siya nang makitang hindi man lang natinag ang Terminator, saka siya madaling pinabagsak. Sinubukan din ng iba pang nasa bar na labanan siya, pero wala silang kalaban-laban sa walang awang makina. Sa takot at bagbog, wala nang nagawa ang lalaki kundi ibigay ang kanyang damit at motorsiklo. Bago umalis, isang armadong lalaki ang hamarang sa kanya, pero mabilis na kinuha ng Terminator ang baril at kinuha pa ang kanyang sunglasses bago tuluyang umalis. Samantala, sa isa pang lugar, muling lumitaw ang mga bolt ng enerhiya sa harap ng isang police patrol. Inatake ng isang mas advanced na modelo, ang T-1000, ang opisyal. Ang robot na ito ay mas makatao ang itsura at mas mahirap makilala. Ninakaw niya ang uniforme ng pulis at nag-input ng datos ni John Connor sa system. Lumabas na nakatira ang batang pinuno ng Resistance kasama ang kanyang foster parents. Makikita naman si John, isang bata na may kakaibang galing sa robotics at mekanika, pero may mga problema rin sa ugali. Nagrereklamo si Janelle, ang kanyang stepmom, kay Todd tungkol sa asal ng bata. Tumayo si Todd para utusan si John na umuwi at makinig sa kanyang ina. Pero habang nakasakay sa motor, sumagot si John na hindi niya tunay na ina si Janelle at umalis na lang. Samantala, nasa isang psychiatric hospital si Sarah, patuloy pa rin sa kanyang walang humpay na training. Ayon sa mga doktor, marami siyang psychological conditions at itinuturing na kathang-isip lang ang kwento niya tungkol sa Terminator at sa magiging ama ng kanyang anak. Paulit-ulit na rin siyang nagtangkang tumakas mula roon. Habang nangyayari ito, dumating naman ang Terminator na nagkunwaring pulis sa bahay ni John. Nagtanong ito tungkol sa bata, at nang malamang wala siya roon, humingi ng litrato para raw maimbestigahan pa. Nabanggit ng mag-asawa na may dumating din na isang lalaki sakay ng motor na nagtatanong tungkol kay John.
Nagkunwaring wala siyang alam ang cyborg at umalis. Kasabay nito, si John at ang kanyang kaibigan ay nagnanakaw ng pera sa ATM gamit ang mga kasanayang itinuro sa kanya ng tunay niyang ina. Habang umaalis, nakita ni Tim ang litrato ni Sarah at sinabing baliw daw ito dahil sinubukan nitong pasabugan ang isang computer factory noon. Sa ospital naman, ipinakita kay Sarah ang isang video kung saan inilarawan niya ang paulit-ulit na bangungot na eksaktong naglalarawan ng paparating na apocalypse. Alam daw niya ang eksaktong petsa ng mga pangyayaring iyon. Nagalit siya dahil patuloy siyang tinitingnan na parang baliw. Pero mapapansin ni Dr. Silverman na nagbago na ang kanyang asal at mas maayos na siya ngayon. Ipinaalala ni Sarah na makalipas ang 6 na buwan, maililipat siya sa mas hindi mahigpit na pasilidad kung saan maaari siyang bisitahin. Pilit niyang iginigiit na makita ang kanyang anak, kaya't nagkunwari siyang tinatanggap ang kanyang diagnosis, itinanggi ang kwento tungkol sa Terminator, at sinabing tama lang na makulong siya roon. Samantala, sa isang laboratorio, pinapanatili ng team ni Mr. Dyson ang mga natirang bahagi ng unang Terminator na ipinadala noon, kabilang ang kamay nito. Habang si Dr. Silverman naman ay naghihinala na peke lang ang ginagawa ni Sarah. Alam niya na kapag nailipat ito sa mas maluwag na lugar, tiyak na susubukan na naman niyang tumakas. Nang marinig ito, nagmakaawa si Sarah na makita ang anak niya, sinasabing nasa matinding panganib ito. Pero sinabi ni Silverman na mananatili pa siya ng 6 na buwan, dahilan para magwala si Sarah, ang ina ng magiging pinuno ng Resistance. Samantala, sinusundan na ni Terminator si John Connor, nagdudulot ng kaguluhan sa highway dahil bigla itong huminto. Kasabay nito, nagtatanong naman ang T-1000 sa ibang mga bata tungkol sa target niyang nasa isang arcade. Parehong hinanap ng dalawang cyborg si John sa isang mall. Nilapitan siya ng pekeng pulis at nagtanong kung kilala ba niya si John. Mapanlin lang na tumanggi ang bata at binalaan ang kaibigan niya na may pulis na naghahanap sa kanya. Nang mapansin si John, agad siyang tumakbo para makatakas, pero naabutan siya ng Terminator na naglabas pa ng baril. Sa gulat ng lahat, imbes na patayin si John, ipinagtanggol siya ng Terminator laban sa T-1000. Get down. Nagpalitan ng putok ang dalawang cyborg, at nakita natin kung paano agad nagre-regenerate ang T-1000 gamit ang kanyang liquid metal na katawan. Naging matindi ang bakbakan nila habang si John ay mabilis na tumakas. Nakabawi si Terminator, kinuha ang kanyang baril, at sinundan si John na nakapagmaneho na ng motorsiklo. Dumiretso si John sa highway, pero mabilis na humabol ang T-1000 gamit ang isang truck. Kahit nagmaneho siya ng mabilis, patuloy pa rin itong lumalapit. Sinubukan ni Terminator na guluhin ang T-1000 pero halos abutan na siya nito. Sa huli, nailigtas ni Terminator si John, isinakay sa motor, at dahilan para bumangga at sumabog ang truck. Pero hindi nila napansin na mula sa apoy, lumabas muli ang T-1000, buo at muling na-regenerate. Sa isang eskinita, huminto si John, gulat at nagtataka. Doon niya napagtanto na totoo ang Terminator. Napatunayan niyang hindi baliw ang kanyang ina, totoo ang cyborg na may metal skeleton at nababalutan ng buhay na tisyo. Ipinaliwanag ni Terminator na ang future John Connor, 35 taon mula ngayon, ang nagre-program sa kanya at ipinadala para protektahan siya. Dagdag pa niya, ang kalaban nilang Terminator ay isang mas advanced na prototype na gawa sa liquid metal. Habang palabas na sila ng syudad, hindi na makakabalik si John sa dati niyang tirahan. Gumamit siya ng coin para tumawag kay Janelle. Pero napansin niya na masyado itong mabait, kaya't naghinala siya. Nakita nating si Janelle ay sinapak si Todd hanggang mamatay. Samantala, ginaya ng T-1000 ang boses ni John at tinanong si Janelle tungkol kay Wolfie, ang aso nila. Sumagot si Janelle na ayos lang si Wolfie. Pero agad na binaba ng Terminator ang telepono dahil alam niyang Max ang tunay na pangalan ng aso. Diretso nitong sinabi kay John na patay na ang kanyang foster parents.
Nakita rin ni John kung paano kayang gamayan ng T-1000 hindi lang sa itsura ng tao kundi pati na rin sa mga sandatang matutulis. Sa ospital naman, ipinakita kay Sarah ang mga litrato noong 1984, nang paslangin ng Terminator ang mga pulis sa istasyon. Ipinakita rin ang mga litrato ng parehong lalaki na nakunan sa mall. Ipinaalam sa kanya na patay na ang kanyang mga guardians. Nawawala si John, at posibleng sangkot ang lalaking nasa litrato. Nagkunwari si Sarah na nagulat, at habang dinadala pabalik sa kanyang selda, palihim niyang kinuha ang isang clip. Habang kausap ni John si Terminator, sinabi niya na naging karelasyon ng kanyang ina ang kahit sinong lalaking kayang turuan siya ng pagiging sundalo. Nang maaresto si Sarah, tinawag siyang baliw, dahilan para isipin ni John na lahat ng turo sa kanya ay kasinungalingan. Dahil dito, kinamuhian niya ang ina. Pero sa kabila nito, gusto niyang iligtas ito. Tumanggi si Terminator, sinasabing maaaring gayahin ni T-1000 ang anyo ng kanyang ina at mapalapit kay John. Ipinaliwanag din niya na lahat ng ginagaya ng T-1000 ay pinapatay, dahilan para mabahala si John. Nagsimulang sumigaw ng tulong ang bata, at nang igiit niyang palayain siya, sumunod si Terminator. Natuwa si John nang matuklasan niyang sinusunod siya ng robot. Pakiramdam niya ay siya ang amo ng sarili niyang Terminator. May dalawang lalaking lumapit nang marinig ang sigaw niya, pero ginamit ni John ang presensya ng cyborg para takutin sila. Sa halip na patayin, nagpasya siyang palayain ang mga ito. Sinabi niya sa Terminator na mali ang pumatay, at mula noon ay inutusan niya itong huwag nang pumatay kahit sino. Sa huli, sinabi niya na kailangan nilang iligtas ang kanyang ina. Samantala, dumating ang T-1000 sa psychiatric hospital kung saan nakakulong si Sarah. Nakapirmi siya at tila wala sa sarili, kaya't sinamantala siya ni Douglas, ang nurse. Pagkaalis nito, makikitang alerto si Sarah. Dinura niya ang clip na itinago para palayain ang sarili. Habang naglalakad ang cyborg sa pasilyo, nagtanong ito tungkol kay Sarah Connor. Pero nang makita ang mas maraming ahente, agad siyang naglaho mula sa counter. Tinangkang tumakas ni Sarah mula sa kanyang silid. Nakita natin kung paano nakapagtago si T-1000 sa sahig, sa kabumuo ng anyo ng isang gwardya, tahimik itong pinabagsak, itinago ang katawan, at kinuha ang baril nito. Samantala, sinaktan ni Sarah si Douglas gamit ang hawakan ng mop, itinago sa isang silid, at nakaiwas sa mga gwardya. Nagbalik sa orihinal na anyo si T-1000. Kasabay nito, papunta na sina Terminator at John sa ospital. Inatake ni Sarah ang ilang empleyado at naghanda ng hiringgilya na may lason. Pagdating sa ospital, pinapromise muna ni John sa Terminator na huwag pumatay. Sumang-ayon ito, pero matindi pa rin ang pananakit sa mga gwardya, sabay sabing makakaligtas naman sila. Ginamit ni Sarah ang hiringgilya para takutin si Dr. Silverman, itinapat sa leeg nito, at pinilit na buksan ang pinto. Nakalabas siya, binagsak ang isa pang nurse, at pinaandar ang alarma habang tumatakas. Sa kanyang pagtakbo, bigla niyang nakaharap si Terminator. Sa takot, tumakbo siya, iniisip na papatayin siya nito, pero tinulungan siya ng cyborg laban sa mga nurse na hamuli sa kanya. Yumakap si John at ipinaliwanag sa kanya na ang Terminator na ito ay kakampi nila. Ngunit dumating na rin ang T-1000. Binangga nito ang bakal na rehas at nagsimula ang matinding barilan ng dalawang walang humpay na makina. Nagbigay ng oras si Terminator para makatakas sila, at sumakay sila sa elevator. Pero mabilis na nakasunod ang T-1000 at umatake mula sa kisame. Get down! Pagdating nila sa parking lot, ninakaw nila ang isang patrol car at mabilis na tumakas. Kahit muntik ng abutan, naiwan pa rin ng cyborg ang kanilang kalaban. Muling nagkita si Sarah at ang kanyang anak, ngunit inamin niya na naging padalos-dalos si John sa paghahanap sa kanya dahil muntik na itong mapatay. Nakiusap siya sa anak na huwag nang magsugal, kahit para sa kanya. Humingi ng paumanhin si John at ipinaliwanag na gusto lang niyang iligtas ang kanyang ina. Tumigil sila sa isang gasolinahan at nagpahinga sa garahe, kung saan nilinis nila ang sugat ni Sarah at inayos ang mga pinsala ni Terminator. Nagbantay ang cyborg buong gabi, at kinabukasan ay bumiyahe silang muli gamit ang ibang sasakyan. Sa daan, sinubukan ni John na gawing mas tao ang robot. Nang magtigil sila para kumain, tinanong niya kung mabubuhay pa ba ang sangkatauhan. Sagot ni Terminator,
Nasa kalikasan ng tao ang magwasak sa sarili. Nagtanong si Sarah kung paano nilikha si Skynet. Ipinaliwanag ng Terminator na ito'y dahil kay Miles Bennett Dyson, Director ng Special Projects sa Cyberdyne Systems. Sa loob ng ilang buwan, gagawa si Dyson ng revolusyonaryong microprocessor na sa loob ng 3 taon ay gagamitin sa mga sistemang militar. Sa ika-4 ng Agosto taong 1997, maa-activate ang proyekto, at sa ika-29 ng Agosto, 14 minuto pasado 2:00 ng madaling araw, magiging self-aware ang Skynet. Subukan mang patayin ito ng tao, magpapakawala ito ng missile laban sa Russia, na magbabalik ng mas malaking kontra-atake na sisire sa Estados Unidos. Dumating sila sa disyerto kung saan sinalubong sila ni Enrique. Ipinakilala ni Sarah si Terminator bilang Uncle Bob. Habang bumibili si Sarah ng gamit at sasakyan, hinanap naman nina John at Terminator ang mga nakatagong armas. Ibinunyag ni Sarah ang plano nilang tumawid ng hangganan. Nagkwento si John sa cyborg, may lalaking nagturo sa kanya ng tungkol sa makina, pero nasira ang relasyon nito kay Sarah dahil sa obsesyon niya sa Judgment Day. Inamin din ng bata na gusto niyang makilala ang kanyang ama. Sinabi ni Terminator na mangyayari iyon. Kahit isang gabi lang nagsama ang kanyang mga magulang, naniniwala si John na mahal pa rin ni Sarah si Kyle Reese, dahil minsan nakikita niyang umiiyak ito para sa kanya. Nagtanong si Terminator kung bakit umiiyak ang tao. Ipinaliwanag ni John na ganito ang nararamdaman kapag nasasaktan. Nang mapasakay na nila ang truck, tinuruan siya ni John kung paano mag-high five. Pinagmamasdan ni Sarah ang anak na naglalaro kasama ang Terminator at napagtanto niyang ang makinang ito ay walang tigil na paprotekta sa kanyang anak, parang isang ama, handang magsakripisyo. Napaisip siya sa pamilya at sa pagmamahal niya kay Kyle Reese. Bigla siyang nanaginip ng isang mapang wasak na pagsabog, lahat ay naglalaho. Nagising siyang nanginginig at nagpasya, siya na lang ang kikilos. Umalis siya, iniwan ang mensaheng nakaukit sa mesa, no fate. Naalala ni John ang buong kasabihan, the future is not set. There is no fate but what we make. Naunawaan nila ni Terminator na balak ni Sarah patayin si Dyson upang baguhin ang hinaharap. Sinabi ni Terminator na delikado ang gawin ito, dahil alam din ng T-1000 ang parehong impormasyon at maaaring maunahan sila. Pero iginiit ni John na kailangan nilang iligtas ang kanyang ina. Samantala, nasa bahay si Dyson kasama ang kanyang pamilya. Habang naglalaro ang anak niyang si Danny, biglang bumaril si Sarah. Hindi niya nagawang patayin ang lalaki, pero tinamaan ito at nasugatan. Nagsisigaw si Dyson para makatakas ang kanyang pamilya. Inabot siya ni Sarah at tinutukan. Ngunit nang pumasok ang kanyang anak para ipagtanggol siya, napaatras si Sarah, nagsisi sa muntik niyang gawing pagpatay. Dumating sina John at Terminator. Tinulungan ng cyborg si Dyson habang pinakalma ni John ang kanyang ina. Hiningi niya kay Terminator na ipakita ang totoo niyang anyo. Pagkatapos, dalhin si Danny sa kwarto, tinanggal ng robot ang laman mula sa braso at ipinakita ang bakal na mekanismo sa loob. Ipinaliwanag ni Terminator na ang ginagawa ni Dyson ay magiging dahilan ng pagkamatay ng 3 bilyong tao. Nagdepensa ang siyentipiko, sinasabing hindi niya alam ang kahihinatnan ng kanyang proyekto. Ngunit malamig na ipinaalala ni Sarah na ang mga tulad niya rin ang gumawa ng Hiroshima bomb. Sa huli, bumigay si Dyson at nangakong hindi na itutuloy ang proyekto. Ngunit hindi sapat iyon, kailangang wasakin lahat ng nauugnay dito. Ibinunyag niya na may hawak pa silang chip at kamay mula sa unang Terminator, kaya pumunta sila sa vault ng Cyberdyne. Inilagay nila ang mga gasoline canister sa pasukan. Gumamit si Dyson ng access card, ngunit nadiskubre ng mga gwardya at pinaga niya ang silent alarm. Nawalan ng bisa ang kanyang card at na-neutralize ang mga code. Desidido si Sarah, John, at Terminator. Binuksan ng cyborg ang vault gamit ang brute force at sinabugan ng baril ang pinto, nag-trigger ng fire alarm. Nakapasok sila at nilagyan ng mask si Dyson at iba pa. Samantala, dumating ang T-1000 sa bahay ni Dyson at nalaman mula sa radyo na nasa Cyberdyne ang mga target. Nakita ni John sa mga monitor na napapalibutan na sila ng pulisya. Habang naglalagay ng mga explosibo, ipinangako ni Terminator na siya ang bahala. Binuksan niya ang bintana at pinaputukan ang mga sasakyan, nagpasabog ng ilang kotse para umatras ang mga pulis, ngunit tiniyak niyang walang napatay, kahit siya mismo'y tinadtad ng bala. Nakuha ni John ang chip at kamay ng unang Terminator mula sa vault, ngunit dumating ang mga pulis at nagsimula ng matinding putukan. Matindi ang tinamong tama ni Dyson. Habang papatakas sina Sarah, John, at Terminator, hinawakan ni Dyson ang isang device at humihingal.
Nagbabala siya na wala ng oras. Tumakbo ang mga pulis palayo, at sa huling hininga niya, pinasabog ni Dyson ang buong gusali. Ang buong gusali ay sumabog at natrap sina Sarah, John, at Terminator sa loob ng elevator. Dumating ang T-1000 at pagbukas ng pinto nakita niya ang mga tao na nasa panganib. Sinabihan sila ni Terminator na maghintay lang at siya na ang bahala. Lumabas siya sa gitna ng tear gas, tinatamaan ng mga bala na unti-unting pumupunit sa metal na katawan niya habang papalapit ang T-1000. Para iligtas sila, inagawan niya ng paningin ang mga pulis at sumampas sa isang malaking truck, saka ito binangga sa gusali para makalaya sina Sarah at John. Habang iniwan nilang wasak ang gusali, sumakay ang T-1000 sa motorsiklo, tumalon papunta sa isang helicopter, binasag ang salamin at pinilit ang piloto na lisanin ang sasakyang panghimpapawid. Sinabihan ni Sarah ang anak na magtago palagi habang pinagmamasdan nila ang helicopter sa ere, alam nilang ang T-1000 ang nasa loob. Bumaba ito sa level ng sasakyan at sinubukan ni Sarah na banggain ito para mawalan ng balanse, pero nakipaglaban ang makina, hawak ang kontrol sa helicopter gamit ang isang kamay at nagpapaputok ng baril gamit ang kabila. Sa matinding habulan, tinamaan si Sarah sa binti. Nakita ito ni Terminator at biglang promino, dahilan para bumangga ang helicopter at sumabog. Humandal silang muli pero nawalan ng gulong ang truck at bumaliktad. May ilang truck driver na huminto para tumulong, ngunit agad silang inatake ng T-1000. Nakapaglakad palayo ang ating mga bida at doon nila nakitang paparating ang isang truck na puno ng liquid nitrogen. Kailangan nilang tumakbo kaya nagnakaw sila ng ibang sasakyan para makatakas sa walang humpay na paghabol ng halimaw. Nahabol sila ng truck ng T-1000, inuntog sa pader ng highway, pero nakahanap sila ng pagkakataon para makabawi. Sinabi ni Terminator kay John na siya ang magmaneho habang lalaban siya. Lumipat siya sa kabilang truck, binaril at pinilit itong itumba hanggang sa tuluyang bumaliktad. Tumuloy si John sa isang construction site. Sa lakas ng impact, nabasag ang kapsula ng nitrogen at bumuhos ang yelo, pinapalayas ang mga manggagawa. Nakapako sa malamig na sahig ang T-1000, unti-unting nagyayelo at nababasag ang katawan. Sinamantala ito ni Terminator, binaril siya habang sinasabing, "Hasta la vista, baby." At nadurog ang halimaw sa maliliit na piraso. Pero dahil sa init ng apoy sa paligid, natunaw ang mga tipak at nagsimulang magdikit muli, binubuo ulit ang halimaw. Agad na tumakas ang grupo, alam nilang hindi nila kayang tapusin ang laban. Pero sinabi ni Terminator na siya na lang ang haharap para bigyan sila ng oras. Biglang inatake siya ng T-1000 at nagsimula ang mabangis na labanan. Malinaw ang kalamangan ng kalabang likidong metal laban kay Terminator na madaling masira. Naipit ang braso niya sa higanteng gears at sinamantala iyon ng T-1000 para ipagpatuloy ang paghahanap kina Sarah at John. Pinilit ni Terminator na punatin ang sarili niyang braso para makawala. Samantala, nat-corner na sina Sarah at John. Sa desperadong pagtatangka na protektahan ang anak, hinayla siya ni Sarah pero naabutan sila ng T-1000. Inutusan nito si Sarah na tawagin ang anak habang nakatutok ang matalim na metal na braso sa kanyang mata. Tumanggi si Sarah. Paalis na sanang itarak sa kanya ang sandata nang muling bumalik si Terminator at sinalakay ang halimaw. Nagpatuloy ang brutal na labanan pero lumalamang ang T-1000. Binugbog at pinisan nito si Terminator gamit ang mabibigat na istruktura hanggang halos madurog siya. Gumapang ang T-800 patungo sa kanyang baril ngunit tuluyang pinatay ng halimaw ang kanyang sistema. Hindi napansin ng T-1000 na may alternatibong power source si Terminator. Nag-reboot ito, nakawala sa pagkakatusok, at kinuha ang kanyang sandata. Narinig ni John ang ina na tumatawag sa kanya at nag-alala, kaya lumabas mula sa kanyang taguan. Pero ang totoong Sarah ang lumitaw mula sa likod at binaril ang cyborg. Nagbalik ito sa orihinal nitong anyo, nang hihina, at muntik nang mahulog sa apoy. Isang bala na lang ang natitira ni Sarah para wakasan ang bangungot. Ngunit bago niya ito magawa, dumating muli si Terminator at tinapos ang laban sa isang tumpak na putok. Nagwakas ang T-1000, nahulog sa kumukulong metal, naganyong iba't ibang tao habang tuluyang natutunaw. Wala na ang banta. Hirap na tumayo si Terminator, halos wasak na, ngunit napanood nilang mag-ina na tapos na ang laban. Itinapon nila ang kamay at chip ng unang Terminator sa apoy, kumbinsidong wala nang natira.
pero ipinaalala ng makina na mayroon pa siyang sariling chip na dapat ding wasakin. Humingi ng tawad si Terminator kay John. Lumuha ang bata, nagmamakaawang huwag siyang iwan. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng cyborg kung bakit umiiyak ang tao. Yamakap sila ng mahigpit, huling sandali ng tunay na koneksyon. Nagpasalamat din si Sarah bago siya bumaba sa nagbabagang metal, isinakripisyo ang sarili para tapusin ang banta, pati na rin siya mismo. Ngayon, nakaharap si Sarah sa isang kinabukasang hindi patiyak, pero may kasamang pag-asa. Dahil kung ang isang makina ay natutong pahalagahan ang buhay ng tao, baka kaya rin ng mga tao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.